mga kababayan, punta naman po tayo dito sa naging pahayag nitong si Senate President Chis Escudero. Ang source po natin mga kababayan at ang ating backup evidence ay itong Abante, TNT Tunay na Tabledista. Yan po yung balita na babasahin ko po sa inyo. Ngayon, ang sabi kasi dyan, eto, ang tingin ni Senate President Chis Escudero dun sa mga naging pahayag at sinabi nitong si Sara Duterte ay deeply concerning, malalim na pag-aalala. Ano po, dahil sabi nga dito, Escudero kinundina ang mga banta, tirada ni BP Sara. Ayan, kinundina ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga banta at mahanghang na tirada ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Marcos or First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag sinabi ni Escudero na concerning ang mga binitawang mga salita ng pangalawang pangulo ng bansa. Ang mga kamakailang pahayag na ginagawa ni Vice Presidente Sara Duterte ay labis na nakababahala dahil hindi ito nararapat para sa isang opisyal na sumasakop sa pangalawang pinakamataas na opisina ng lupain. Dapat niyang isaisip na ang bilang isang pampublikong opisyal, tungkulin niyang magbigay ng halimbawa sa mga tauhan sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa ating mga anak. Aniya, dagdag ding isaalang-alang ng Vice Presidente at ng kanyang mga kaalyado kung paano nakakatulong ang kanyang mga aksyon sa pagtaas ng tensyon. Nananawagan ako sa lahat ng partidong kasangkot na i-escalate ang mga sitwasyon para maiwasan, para maiwasan ang karagdagang pinsala sa kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng lahat ng kasangkot, ani pa ni Escudero or ni Chis. Ngayon mga kababayan, di ba saglip na makatulong yung mga kaalyado nitong si Sara Duterte, especially yung mga vlogger nitong si Sara, saglip na makatulong para maisaayos yung tensyon. Ano ang ginagawa? Nagtatanong ng provoking question para makapagsalita yung Vice Presidente ng hindi maganda laban sa Presidente at dun sa mga tao na kinagagalitan ng Vice Presidente. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw, yan. Hanggang dito lang muna. Yan. Hinimok rin ni Escudero ang mga malalapit kay Duterte na tunay na nagmamalasakit sa kanya bilang isang tao at bilang isang pinuno na payuhan itong pigilan ng paggawa ng mga hindi magaganda at posibleng mga kriminal na pahayag sa publiko. Kung siya ay nahihirapan, taus-puso akong umaasa na siya ay humihingi at nabibigyan ng tulong na maaaring kailangan niya upang siya ay muling maging kalmado at maayos na magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang Vice Presidente. Wika ni Senate President Chis Escudero. Ang ating pamahalaan ay may mga kagyat at mahigpit na alalahanin na dapat nitong tugunan ang mga bagay na direktang nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Kinakailangan na tayo bilang mga pampublikong opisyal ay ituon ang ating lakas at atensyon sa paglutas ng mga isyong ito. Ang pagharap sa mali ay mali at ang nakakabagabag na pag-uugali ng isang mataas na opisyal ay hindi kailanman makakaabala sa atin sa pag-aasikaso sa mga kadyat na pangangailangan ng bansa. Kasi nga mga kababayan, di ba, laging sinasabi nitong si Sara Duterte na ang prioridad nila ay yung pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero mga kababayan, tingnan nyo pong mabuti ano ba yung ginagawa nila? Nakakatulong ba yan sa interes ng mamamayan? Nakakatulong ba yan sa mga kababayan nating Pilipino na nasa laylayan ng Pilipinas? Di ba mismong kay Sara pa nga nang galing. Kung mahal niya talaga yung mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan ng Pilipinas, bakit nagagawang sabihin ni Sara na tanggalin yung AX, tanggalin yung AKAP na nakakatulong sa mga kababayan natin kung talagang mahal niya yung mga kababayan nating nasa laylayan ng lipunan ng ating bansa? Diba? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto pa daw,
Sabi ni Escudero, pinapaalalahanan din ni Escudero si Duterte na dapat umayon ito bilang lingkod bayan. Sa huli bilang mga lingkod bayan ng ating mga aksyon ay dapat palaging ginagabayan ng pangunahing tanong na ito. Ang aking mga aksyon ba ay nagsisilbi sa ating mga tao at nakikinabang ba sa bansa na mahal nating lahat? Nakikiusap ako sa Vice Presidente na respetuhin at tahasin ang kanyang kamakailang mga aksyon at salita na binibigkas at alamin kung ang kanyang mga pahayag ay nakakatugon sa pamantayang ito. Aniya, matatandaan na nagpaulan ng banta at masasakit na salita si Duterte matapos ikulong ang kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez sa detention facility ng House of Representatives. Ngayon, sabi pa dito, kasunod ng pagkakadetain ni Lopez sa pagkakasite in contempt nito dahil sa undue interference sa pag-iimbestiga ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa mga confidential funds ng Office of the Vice President, OVP at Department of Education ng DepEd. So ngayon, kung titingnan po natin yung sinabi dito ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan, na umayon si Sara ayon sa pagiging Vice Presidente po niya, dapat unang-una yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga hakbang, yung kanyang mga galaw, mga kababayan, dapat nakaayon sa kanyang profesyon. Dapat professional siya, mga kababayan, at hindi siya nagmumura publicly. Lalong-lalo na hindi siya nagbabanta. Kasi unang-una may mga bata na nakatutok dyan. May mga bata na nakatingin kay Sara Duterte at nakakapanood ng mga sinasabi nitong si Sara, at dapat nagbibigay siya ng magandang halimbawa ng mabuting lingkod bayan. Hindi ng lingkod bayan na mapanakit sa iba at nagbabanta at nagpapatumba ng tao. Dapat hindi po ganon. Kaya tingnan nyo, yung mga nagko-comment sa atin, mga kababayan, na mga taga-suporta ni Sara, yung iba utak kriminal. Kasi nga, yung sinusuportahan nila, mga kababayan, kita nila na nagsasalita, lalo na yung pangalawang pangulo, na may pagka-utak kriminal yung sinasabi publicly. Saan ka ba naman nagkatala, ipapatumba mo ang presidente? Ang kauna-unahang may pinakamataas na pwesto ng pagiging isang public official dito sa ating bansa, pagbabantaan mo. Di ba, yung mga taong gumagawa ng ganyan, yan yung mga taong may pagka-utak kriminal. Tapos yung mga taga-suporta, yung iba na may pagka-utak kriminal, tuwang-tuwa din. Mga kababayan, ano po, so ngayon kung makikita nyo, yan yung isang paraan ng pagkundina ni Senate President Chis Escudero sa mga banta nitong si Sara Duterte laban po kay PBBM at yung mga pahayag niya na hindi po talaga naaangkop, mga kababayan, sa posisyon ng pangalawang pangulo. Ano po ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito naman sa pagtatanggol ni Senator Bato de la Rosa. Ano po dito po kay Sara Duterte? Kasi ang katuwiran ni Bato de la Rosa dito, conditional threat daw yon. Na kapag may nangyari kay Sara, saka daw po ipapatumba etong si PBBM. Paano kung si Sara yung nagwakas mismo ng kanyang buhay? Dahil kung makikita nyo naman ng mga nakaraang buwan, di ba may banil ng sugat sa liig nitong si Sara Duterte na hinihinala nung iba na baka daw etong si Sara, mga kababayan, sinusubukang alisin yung kanyang buhay sa kanyang sarili. Paano kung gano'n ang ginawa ni Sara? Di wala. Yung presidente natin, automatic, mga kababayan, may tutumba nang wala namang kasalanan. Yun kasi, mga kababayan, ang iniisip ng ibang mga kababayan po nating Pilipino. So ngayon, pakinggan natin etong sinasabi ni Bato about do sa pagbabanta ni Sara. Well, as I have said, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun yung kondisyon. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Sa madalit salita, yung sinasabi niya dito, conditional threat daw. Pero threat pa rin yan. Kahit sabihin ninyo na conditional threat yan, banta pa rin yan. Pinagbantaan niya pa rin ang buhay ng presidente. Ganun lang kasimple. Kumbaga, paano ba? Kasi nung panahon ni Duterte, mga kababayan, alam ko matatandaan nyo ito, pandemic ata nun. Or bago mag-pandemic. Di ba may isang teacher nun, pagkakaalam ko pinagbantaan ata si Duterte, parang nagsabi siya na magbibigay siya ng 1 million ata
sa kung sino man yung tao na makakapagtumba kay Duterte. Ano yung nangyari sa teacher na yon? Nagkaroon yon ng napakaraming kaso. Sinampahan ng napakaraming kaso yon. Ngayon, mismong vice presidente yung nagbanta kay PBBM, dapat kasuhan din yan. Kung maaari nga, dapat mga kababayan ma-impeach na etong si Sara Duterte kasi yung ginagawa niya po talaga ay hindi trabaho ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano yon? Pag sa kanilang termino, pag sila nasa kapangyarihan, kung sino yung magsalita ng katulad ng sinabi ni Sara Duterte, kailangan tambakan ng isang damakmak na kaso, lalo na kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino na nagbibiro ka lang. Etong si Sara Duterte, mismong sinabi niya na hindi siya nagbibiro nung pinagbantaan niya ang buhay ni PBBM. Kaya nga mga kababayan, ito yung pagkakaiba eh. Pag sa kanila, pag sila'y nasa kapangyarihan at yung isang normal na mamamayan ay nagbiro at nag-viral yung pagbibiro na mamimigay ng 1 milyon kung sino man na makakapagtumba ng buhay ni Duterte, kakasuhan nila ng isang damakmak na kaso. Pero kapag yung kapartido nila ang magsasabi, eto yung mga palusot nila. Conditional threat daw yung sinabi kay PBBM. Pero hindi nila alam, banta pa rin yon sa buhay ng presidente. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Parang gano'n ang sinabi niya, di ba? That's so, sir, naniniwala po tayo na hindi yung threat. Ha? Naniniwala po tayo na hindi yung threat. That's the case. And, hindi ko masabi, sila kinukonsider ka kailangan active threat eh. Active threat nga yon, banta pa rin nga yon. Kahit sabihin mong conditional threat, banta pa rin yon. Maybe conditional threat. Senador ka pa man din. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang ganun lang, di ba? Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Parang ganun. Pero will that be okay, sir? Ha? Will that be okay? Nagaling sa Vice President, sir? Well, sino ba magsabi na okay yan? O, lahat naman tayo ayaw natin ng violence. Ayaw natin ng harm, di ba? To its... O di dapat pinayuhan mo si Sara Duterte na sana maghinay-hinay sa mga salita at wag magbanta. Kasi pangit pagka nagbabanta ka publicly. Lalo na at sinabi mo na hindi ka nagbibiro. Ibig sabihin mga kababayan, nung sinabi pa lang niya na hindi siya nagbibiro, dun pa lang mga kababayan talagang seryoso yung pagbabanta niya. Kaya nga naging active threat mga kababayan yung banta kay PBBM. Kasi dalawang beses sinabi ni Sara na no joke, hindi siya nagbibiro. Ibig sabihin, kahit sabihin ni Bato de la Rosa na conditional threat yan, pagbabanta pa rin po yan. And every one of us. Pero considering the situation, intindihin rin natin yung kanyang masyado na siya nagigipit. Nako! Masyado na siyang feeling... Yung teacher kaya na nagbanta kay Duterte dati, hindi ba nagipit yon? Parang ang pagkakaalam ko, sinampahan ng isang damakmak na kaso yon. Pakitama na lamang po ko. Kung ako po ay mali, di umano. Mga kababayan, yan yung pagkakaalam ko ha. Parang kumuha ata ng napakaraming demanda yon. Tapos ngayon dito mga kababayan, wag daw seryosuhin. Pambihira. Talagang parang pinagkaisahan, gano'n. So, normal reaction ng tao yan. Intindihin natin. Yun daw pagbabanta ni Sara Duterte ayon kay Bato de la Rosa, intindihin nyo na lamang daw po yan. Kasi normal na reaksyon lamang daw po yan ng taong nagigipit. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Pero, yung taong nagbiro dati nung panahon ni Duterte, na magbibigay ng 1 milyon kapag ka naipatumba itong si Duterte, 1 milyon ata yun or 50 billion, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. And then mga kababayan, di ba ang nangyari sa taong yon, pinagtuunan nila ng pansin at nademanda pa yung tao na yon. Pero pagka kay Sara, wag nyo na daw pong intindihin yon. Dala lamang daw po yun mga kababayan, kaya nasasabi ni Sara kasi nagigipit daw etong si Sara Duterte. So comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo, hingil po dyan. Pero ang tingin ko dyan mga kababayan, hindi naman nagigipit si Sara. Kaya lang siya mga kababayan, tingin niya sa kanyang sarili nagigipit kasi ayaw niyang sumagot sa tanong ng kamera. Pumupunta siya ng kamera. Di naman siya nag-a-under oath. Paano siya tatanungin doon? Diba, pwedeng yung sabihin niya doon, nang hindi siya naka-under oath mga kababayan, pwedeng kung ano-ano na lang. Kaya nga much better, ang gawin ni Sara Duterte, pumunta ng kamera, umattend doon, mag-under oath mga kababayan. Pagkatapos, di yun na,
sagutin niya lahat ng itatanong sa kanya doon. O kung mapapatunayan naman na wala talaga silang inispaltong pera ng kanyang departamento at ng kanyang opisina, o di wala, tapos na itong isyong ito. Diba, ganun lang kasimple.